Kung si Vice President Sara Duterte raw ang tatanungin, matagal na raw nitong alam ang pagtanggap ni dating House Speaker Martin Romualdez ng kahong-kahong pera na nagmumula pa noon sa illegal gambling sa isang sikat na kasino sa Pasay City. Tinawag rin itong suhol ang mga natatanggap ng mambabatas tugma sa binitawang salaysay ng dating militar na si Orly Guteza, bagay naman na itinanggi ni Romualdez. Narito ang report. Sa pagpapatuloy ng investigasyon kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects at mga mambabatas na itinuturong sangkot sa isyu ng korupsyon sa likod nito, tuluyan ang napangalanan si dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez na tumatanggap umano ng komisyon o kickback mula sa mga infrastructure projects. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong nakaraang linggo, idinawit ni Orly Guteza, umano'y security consultant ni Ako Bicol Party List Representative Saldico, ang pangalan ni Romualdez na umano'y pinagdadalhan ng mga basura o katumbas ng mali-malitang mga pera. Bawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Ang testimonya ng surprise witness na ito kinundinan ni Romualdez at iginiit na wala itong katotohanan. Depensa ni Romualdez, imposibleng may tatanggap ng pera sa binanggit na residence area noong Disyembre 2024 bilang ito ay under renovation na simula pa Enero ng nakaraang taon. Hindi rin niya pinalampas ang anay pilit na testimonya at alegasyon para lamang maidawit siya sa mga umano'y kickbacks. Handa rin aniya siyang patunayan na wala siyang kinalaman sa issue at bukas din na maimbestigahan. Ngunit kung si Vice President Sara Duterte naman daw ang tatanungin, hindi na aniya bago at nakagugulat na madawit ang pangalan ni Romualdez sa mga usapin ng pagtanggap ng mga bulto-bulto at mga nakamaletang pera. Sa isang press briefing pagkatapos ng OVP budget deliberation sa Senado nitong Lunes, sinabi ni Duterte na matagal naman na aniyang may similar na issue si Romualdez, gaya na lamang aniya ng pagkakasangkot nito sa issue ng illegal gambling sa Okada Manila Casino. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala nung mga suitcases na yon. Hindi siya odd for Martin Romualdez. Sa isang hiwalay na pahayag, sinabi pa ni Duterte na tugma ang mga akusasyong ito sa mga dati nang napabalita ng pagtanggap umano ni Romualdez ng suhol. Batay aniya sa naging ruling ng Delaware Court sa isyu ng Okada Manila Casino, 17 beses umanong nabanggit dito ang pangalan ni Romualdez. Depiksyon aniya na hindi mga dokumento ang nilalaman ng mga nasabing maleta. Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Dagdag ni Duterte, maraming individual mula pa sa loob ng opisina ni Romualdez ang makapagpapatunay ng mga alegasyon sa nasabing mambabatas. Ngunit takot ang mga ito na lumabas at ikanta ang kanilang mga nalalaman. Muli niya ring pinatutsadahan ang liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lalo pa nang italaga nito si Romualdez bilang House Speaker. Samantala, muli namang umalma si Romualdez sa mga naging paratang na ito ni VP Sara at nanindigang hindi siya tumanggap ng pera mula sa illegal na sugal. Hindi rin aniya siya kasali at hindi rin akusado sa issue ng Okada at na ibinabalik lang daw ito para siraan siya. Hindi niya rin naiwasang patutsadahan si Duterte na nagkakalat ng kasinungalingan laban sa kanya, gayong na-impeach naman daw ito ng Kamara dahil sa maling paglustay ng pondo ng opisina. Hamon niya sa mga nangaakusa sa kanya, magpakita ng ebidensya para sa mga paratang. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.